income protection kasi instant, si breadwinner, siya yung nagdadala ng pera. Siya yung nagtatrabaho. So, ibig sabihin sumasahod siya. So, kung sakali man na nawala si breadwinner, may income loss or I'm sorry, may economic loss. Yun yung term, may term. Economic loss yung beneficiaries niya. So, ang talagang nilalagay natin beneficiary is yung usually dependent kay insured. Yon, tinatanong natin yon, hindi basta na lang. So, yung dependent kay insured, yan. Okay. So, yung dependent kay insured, kung sakali mang mawala si insured, may economic loss siya. So, ibig sabihin, mapuputulan siya ng kabuhayan kasi nga yung nagdadala ng income, wala na. So, ang gamit ni insurance for that is, kapag nawala si breadwinner, yung expenses dapat or yung pera na dinadala ni insured sa bahay nila, papalitan ni insurance. Yon. Yun nga lang kasi sa insurance, sa atin, ang proceeds kasi natin one time, big time. Pag namatay si insured. Okay? Yon. So, yun yung isang gamit niya, income protection. Paano natin to sinasabi? Wag naman sana, no, client, pero just in case na something happened to us, alam natin na may proceeds na makukuha ang ating beneficiary. Kumbaga, kunwari, magulang na yung kausap natin, pag may nangyaring hindi maganda, wag naman po sana, alam natin na may instant pamana tayo sa mga anak natin para mapagpatuloy nila yung buhay nila kahit wala ka na. Ayun. So, that is the income protection. Yan. UMLJ, pasa. Ano pa Hello. ba? Natatawa ako dun sa picture ni ano, sorry. Ni Nino? Nico. Ni Nicole, nag-submit ulit siya. Ay, nag-send ulit. Yung sa Thursday group, yung ano niya, yung, di ba nasa Rotary siya? Rotary. Bata-bata pero tumatanda siya dun sa grupo niya. Oo nga. Kasi matatanda yung mga Oo, kasama. mga thunders Pero, kasama niya, pati tuloy yung makeup niya, ewan ko. yung, pero in fairness, mayayaman ang oo. tindi. Ano yan, network yan. Network. Yeah. Mm. Mayayaman ang mga nasa Rotary sa totoo lang. Antawan ko nga siya, research ko nga to, anong ginagawa mo? Nagiging matanda ka na. Ayan. Oo, tama. Ano yun? Tama yung ano sinabi ni Beshi yan. Sorry, na-distract ako. Pero ang ganda ni Bakla. Oo. Yan. So, yung unang gamit. So, meron pa ba tayong ibang gamit ng insurance, UMLJ? Sa MRI, ganun. Pag maglo-loan ka, Yan. ano, kung mag-abroad ka din, kailangan din nila yan. Naghahanap sila ng Isa ano, muna, Beshi. certificate of insurance. Ha? Ay, Isa-isa lang sorry. muna kasi kailangan nating i-emphasize para maiposession nila depende sa kausap nila. Okay. Bakla. Go. MRI na sa'yo, no? Oo. Okay. Isinusulat ko dito. Yan. MRI stands for Mortgage Redemption Insurance. Yan. Go ahead, UMLJ. Ano sasabihin ko? Oo, pag Bakla. nag-loan Sige. ka sa bangko, ganun. Oo. Kasi ganito 'yon. 'Di ba if the client is borrowing money in the bank or any financial institution, kailangan nila nagre-require sila ng MRI. Pero ang tawag lang sa kanya ay MRI or Mortgage Redemption Insurance, pero ang totoo life insurance plan siya. And usually sa mga 'yan ay mga term insurances. Bakit? Kasi ang loan lumiliit over time. So, ang insurance din na binabayaran ni client lumiliit din kasi magdedepende ito sa loan amount na natitira ni client. So, lahat ba tayo dito familiar kay kay Lloyd? Tama ba? Si Lloyd. si Queen, anong pangalan nun? Basta yung mataba na vlogger na mabait. Si Ngayon, Lloyd. si Lloyd, oo. Ngayon, bumili siya ng bahay at lupa para ngayon sa family nila. Lumipat siya, di ba? Nag-vlog pa siya about it. Pero, hinuhulugan niya yon every month from the kita niya sa pag-vlog niya. However, bigla siyang namatay. Parang 1 taon pa lang ata or 2 taon pa lang siguro yung kanilang bahay na hinuhulugan, namatay siya. Pero, ang nangyari, hindi binawi ng bank yung kanyang bahay at lupa.
or hindi pinatuloy sa nanay niya. Bakit? Kasi meron siyang MRI. So, ibig sabihin, in case na namatay si insured, ang sasalo ng loan niya, borrowed money niya would be the insurance. So, imbis na mapunta sa beneficiary niya ng buo, mapupunta muna yon sa bangko kung magkano man yung natitirang loan amount niya. So, kung sakali lang na may Nakalagay na beneficiary ang bangko o kaya yes, nakalagay. Tama. Tama yon. So, ang nakalagay na beneficiary is yung bangko. And then, if in case na may excess, kunwari, kasi syempre, lumiliit over time, nagbabayad siya. So, kung sakali man na yung proceeds, mayroon dong excess na, mapupunta naman yun sa beneficiary niyang nilagay, maliban sa bangko. So, kung sino yung nilagay niya beneficiary, kunwari, mother niya, father niya, yun ang makakakuha ng excess. Pero kung walang excess, di okay lang, winner pa din kasi may bahay at lupa sila, 'di ba? So, MRI is being used to protect each other. Protect the bank and protect the borrower. Para at least hindi na sila magsosolian ng pera at saka ng property. Okay? Kaya very important siya. Ngayon, kung meron kayong mga clients guys na gusto nga kumuha, kuha ako ng insurance kasi nagbaborrow ako sa bangko, sa BDO for example. Bago ang lahat, kailangan nyo alamin. Kasi ako, nag-process ako ng bank loan namin noon mga 2 years ago. Hindi kukunin ni bangko, particularly BDO, ang Sunfit and Well. Mga health plans, hindi. Hindi niya kukunin. Kahit na gaano pa kalaki ang plan mo dyan. VUL, hindi rin. So usually, term talaga yung kinukuha nila. Kasi yun, guaranteed life protection talaga yun. And then, make sure na kung saan man ang bangko, make sure na accredited si Sun Life. Okay? Tanong nyo muna kung accredited. Tapos kung accredited si Sun Life or ino-honor nila si Sun Life, may mga company, may mga bangko na tinatanong, ilang taon na po ba yung term insurance ninyo kay BDO? Kasi meron din akong ganyan, hindi tinanggap yung term niya sa atin kasi kailangan 5 years and above na daw yung dapat yung term insurance niya. So may mga ganong bangko. Pero may mga ibang bangko na sige, kapag kakakuha mo lang sa kanya, okay na yun, basta term insurance siya. Okay? Yun. At saka ang term kasi, literal na term renewable. So kapag ang plan niya ay ang borrowed money niya is 5 years to pay lang, 5 years lang din siyang magbabayad ng MRI niya. Pero kapag sa ating kumuha, may option si client na ituloy niya yon or stop na niya kasi tapos na yung loan niya. If that is particularly for the loan alone ha. Yon. So that is the MRI. Okay? So yun yung second. UMLJ, pasok. Ano pa yung ibang gamit? Ano pa yung sinabi ko kanina? Visa. Oo, sa mga visa. Visa application, ganun. At Yan. ano yung kailangan nilang Yung na-experience ko yan, oo. yung na-experience ko, kasi di ba husband ko nasa US. So, sa petition, kailangan ang isa ay, kailangan, kahit isa sa mga parties, merong insurance na nakapangalan na beneficiary yung spouse. Kasi proof yun na talaga magkasawa sila. Tama. Yun yung sa experience ko. Okay? Ayan. So, ang kailangan mo lang hilingin doon, Beshi, ay Certificate of Certificate of Insurance. Yeah, mag-request ka lang sa insurance provider mo. Oo, which is sa atin, sa Sunlink. Okay? Oo. Sunlink.com. Sunlink at sunlife.com. Yeah. Yun. So, buti na lang napa-change ko yung yung ibang accounts ko. Nalagdag ko yung asawa ko. Kasi wala pa siyang insurance na nakapangalan sa akin kasi wala pa ako doon. Yun. Oo din. Hindi pa ako pwedeng gawin yung Hindi pa niya pwedeng ilagay na beneficiary ako kasi wala pa ako doon. Agree. Unlike sa akin, pwede mong ilagay basta merong certificate of marriage. Yun, marriage certificate, ganon. Yes, tama. Yun. And din, ang tawag dito, yun, sa visa, Visa pa, iba pa yung petition, iba sa visa. Oo. So, kailangan, Travel ka,
rich countries, ganun. Agree. Kailangan. Kasi din meron ako mga parang student na student international students na pupunta ng Canada. Kumuha din sila sa akin. Pero particularly ang kinuha nila Sunfit and Well. Oo. Kasi yun kailangan naman ng immigration. Kailangan may health insurance sila. So yun. Okay, so kailangan you have to be particular ano yung hanap ni client para madaling i-position. Okay? Okay, next, pang-education. Yeah, yun. Oo. Education. Oo. So, yung pangatlo natin is pang-education. Ay, pang-apat na pala, pang-education. So, again, yung be careful ha. Kasi sabi nila, oh, yung VUL kuha ka kasi, ay, sorry nanay ko, wait lang. Decline. Sorry, mother. Okay. Sorry. Ang tawag dito, be careful. Kasi wala namang problem na VUL ang ibibigay natin. Pero kasi kailangan, yung mga technicalities sa VUL, kailangan malaman nila. Kasi again and again, ang number one word for VUL is not guaranteed. Eh ngayon, kung tatanungin natin ang mga magulang, 'di ba? Gusto ba nila na ang pang-college ng anak ay not guaranteed? Pwede bang sabihin na, anak, wag ka muna mag-college kasi kulang yung fund value natin. Ang tsaka, 'di ba? So make sure na alam nila yung technicalities. But then again, if gusto nila meron kasi tayong particular plan pang education. We have the Sun Achiever, we have the Sun Smarter Elite. Ayan. So, walang problem doon. Kailangan mo lang sabihin yung technicalities kasi mga guaranteed yung mga yon. Pero, if talagang ang budget ni client ay hindi kaya at ang kaya lang niya ay VUL, wala ding problem. Kasi, ang positioning natin, hindi lang fund value yung pwede niyang maging pang-education. Kasi yung face amount or yung sum assured pala, okay, maano ko lang ika-clarify ko lang to marami kasing nalilito dito parang ako, okay. So, meron tayo nung tinatawag na face amount, tama? So, yung face amount nyo, yung kinuha ni client, pwedeng 500,000, di ba? Pero, meron din tayong tinatawag na sum assured. Yung sum assured kasi, ito yung totality ng coverage ni client. Kasi, for example, ang plan na kinuha ni client ay Maxi Prime or any MaxiLink product solution. MaxiLink ka mo dito. Ang MaxiLink, guys, ang sum assured niyan is 200% of the face amount. Okay, so ibig sabihin, ang face amount na kinuha ni client, for example, is 500,000. Ang sum assured natin ay 1 million. Kasi nga, 200% of the face amount. Huwag tayong malito. No, kasi nalito ako So, para hindi na kayo malito, hayaan nyo nang ako yung nalito at na-correct. Di ba? So, yan. Share ko lang sa inyong mabilis. Okay? So, yung sa education, as mentioned, hindi lang naman fund value ang pwede nating maging pang-college or pang-tuition. Kasi nga naman, ang business natin ay risk business. So just in case na si client na tegi, hindi pa siya college, ang pwedeng pang-education niya na guaranteed would be the sum assured. Yung face amount, ayan, face amount or sum assured, isa lang naman yon. Yung totality lang yung nagkaiba. Okay? Yung coverage. So, ngayon, kung ang client mo ay, naku, hindi ko talaga kaya, pero kailangan ko pang education. Tama ba, UM? Beshi? Hindi ko kaya. 2,500 per month lang ang kaya ko. Pero, pagpatak naman ng college, parang alit-lit naman ng fund value, tapos hindi pa guaranteed. Paano yun? O, unang tanong, maa-assure mo ba na mabubuhay ka? I mean, buhay ka pa din. 'Di ba? Sa atin lang tong mga terms na to yung buhay ka pa din. Hindi natin pwedeng sabihin sa client natin, mga bakla kayo Sasabihin nyo lang doon ay, ang point kasi doon, sure ka ba na buhay ka pa noon? 18 years from now, kung 0 years old yung anak mo, 18 years pa magka-college? Or how sure are you? How guaranteed are you that within the 18 years, you are still alive? 'Di ba? So, pero hindi mo sasabihin yun. Kino-correct lang natin yung positioning ng mga mindset natin para at least alam nyo kung paano siya i-position, pero kayo na yung bahalang, alam nyo yung mag-curate according sa, depende sa kausap ninyo. 'Di ba? Yan. Yon. So, hindi lang fund value or yung kinikita ng pera ng plan ang pwedeng pang education. Kasi for the fact na meron siyang coverage, matik na yon na
kumbaga, may sasalo pang education if something happened. Okay, if something happened ha, hindi yung pag walang nangyari. Singilin niya si Sun Life. Good luck sa inyo mga bakla. Yan. Okay? So tapos na tayo, nakailan na tayo? Income protection, 'di ba? And then we have the MRI. Ano was about sa visa, dalawa kasi yung ano nun, dalawa yung titignan ng mga mag-a-approve. Lalo na pag mag-a-apply ka as tourist, 'di ba? 'Di ba? O kaya immigrant. 'Di ba ang immigrant kailangan may malaking pera ka or mga properties na mai-provide. So ang titignan nila doon aside doon sa insurance is the fund value. Kung Yes, malaki yung kasi ano yan liquid asset yan. tama. 'Di ba yung fund value? So, kung may balak kayong mag-abroad, make sure nyo lang na dagdagan ninyo yung fund value, ano yung investment ninyo, or you do top up as much as possible para kapag nag-apply kayo, at least meron kayo another source of investment. Yun. True story. Liquidity din yun. So, Mm. kahit papaano para kang may pocket money, ganyan. Mm. Oo, 'di ba? Yun, perfect. Sino ba dito ang gusto ng lumayas? Yan, na mag-immigrant. Yan, syempre, ano, may magkukuhanan ka ng ano, pangkain mo, ganyan, panggastos mo, in case maubusan ka ng ano, doon sa bank account mo, meron ka pang extra funds na pagkukuhanan. Tama. Pag hindi ka pa naka, ano doon, naging stable. Mga Oo. ganun. Pero, mga bakla kayo, wag muna kayo umalis. Enjoyin nyo muna yung pag-i-advisor nyo, ha? Yan. Ano pa ba yung mga gamit? Of course, automatically business fund. Kasi may mga plans tayo that can accumulate money over time. Hindi lang po yung fund value natin sa VUL, ano? Kasi maski sa mga traditional plans natin, may mga accumulated endowments tayong tinatawag or cash guaranteed na if ever na si client, client, ano bang goal mo 20 years from now? Yan, yung mga ganyang linyahan, mga bakla, hindi yung bardagulan. Yung tipong, client, ano bang goal mo 20 years from now? Lalo na pag ang kausap nyo, zillennial, naku, ano pa na yun, 21 years old, ganyan. Tapos kuha na ng plan, ano bang plano mo? Sabi nga, ay, 20 years from now, gusto ko, hindi na ako empleyado, may sarili na akong negosyo. Ano ba yung negosyong gusto mo? Doon kayo magsisimula. Magkano ba kang kailangan sa tingin mo? Siguro mga 500,000 na. Bakla, tulungan kita. Okay lang ba sa'yo? You ask permission. Sige, paano ba yan? Mag-curate kayo ng mga proposal, projected amount. Pero, tuturuan nyo sila na, yun nga, mag-top up, sabi ni UMLJ. Totoo yun. Kasi, kahit unpredictable naman yung market condition natin, as long as may discipline si client, na laging nagta-top up at hindi nagpa-partial withdraw at walang miss na payments, over time, kasi nga fluctuating, 'di ba? Hindi mo masabi ang market condition. Paano kung pumalo 'yan? Di palong-palo din ang kanyang investment, 'di ba? At hindi lang 'yon. May insurance pa rin siya. Kasi yung isang video, guys, empleyado siya, kumuha siya ng life insurance, VUL yung kinuha. And then, matagal niya nang sinasabi sa parents niya na gusto ng parents niya kasi na magkaroon sila ng apartment. And yun din yung gusto niya. Kasi meron silang property, wala pa silang napatayong units. So, ang nangyari nga lang, nagkaroon ata ng brain seizure yung insured. Bata pa yun ha, 20s pa lang. And then, yun nga, nategi. So, ang ginawa ng parents, since very open, yung proceeds sa kinuha, nagpatayo sila ng apartment. Tapos pinangalan yun sa daughter nila. Yung parang unit na yun. Yun. So, business fund din. Pero syempre, hindi mo sasabihin na pag namatay na siya, tsaka magkakanegosyo. Tutulungan mo lang siya or tuturuan mo lang siya how to be disciplined in investing money, saving money, para 20 years from now, ito na yon. Ito na yung possible mong pera, pandagdag. Hindi mo pwedeng sabihin na diyan ka kukuha ng lahat ng puhunan mo. Wag. Ang pangit pakinggan. Paano kapag hindi nagkatotoo, 'di ba? So, babalikan ka niya. So, ang gawin mo lang, be careful with your words. Sabihin mo lang na at least ito pandagdag para sa negosyong gusto mo. Yan. Ganon. Business fund, pwede. Ano pa ba? Another sa business insurance is yung alam yung Keyman's insurance, Keyman's, para sa Keyman's, 'di ba? Kunwari, sa negosyo, yung ang keyman mo doon, yung parang
siya yung nag-generate ng income or sa isang company, yung CEO, 'di ba? Pag nawala yung CEO, maaaring bumagsak ang company. So kailangan yung CEO may malaking insurance um coverage nang sa ganun para pag namatay siya, at least merong sasalo. Or example sa isang restaurant, 'di ba? Ang key man doon, key man, okay? Is Okay. the chef, okay? The chef. Ayan. So yung chef namatay, at least hindi agad-agad babagsak yung company kasi may malaki insurance coverage yung tao mismo. Yung tao mismo yung chef. So meron pang time na makakapaghanap ka or kahit magbayad ka ng mas mahal na chef basta hindi lang ma sacrifice yung operation Ng na business. business. Tama. Ganon. Oo. Then Yun. yung Yes. isang client ko, yung isang client ko dahil sa fund value, nung pandemic, nag-close yung restaurant niya. So ngayon nakita niya na meron siyang more than 200,000. So withdraw niya yung 200,000, nag-iwan lang siya ng certain amount para mabuhay pa rin yung insurance niya. Tama. So ngayon right now, nire-revive niya yung negosyo niya na nawalan ng pandemic. So ang ano doon is ang usapan namin kailangan pa rin niyang hulug-hulugan. Yeah, kasi employed naman siya. So sabi niya ang ganda ng ang ganda pala nito. Akala ko pag nag-withdraw ako wala na rin akong life insurance na yung kinuha niyang insurance coverage. So sabi ko, hindi po, for as long na merong funds na kinukuha or nagbabayad dun sa insurance mo, insured ka pa rin. So ituloy-tuloy mo lang po maghulog. Lalo na pag may negosyo ka, dagdagan mo ulit para just in case na kailangan mo ulit, Meron ulit. meron ulit siyang gagamitin. For expansion naman. So, Tama. ganun. Yun, oo. So, be careful at saka maraming gamit ang insurance. Another is yung estate planning. So, paano ba natin ginagamit ang estate transfer or estate planning with insurance? So, 'di ba ang pinakaano lang diyan, pen and paper lang 'yan kay client. So, ang gagawin mo lang diyan, o client, kunwari napakadami niyang magkano po ba ang total assets natin? Ibig sabihin ng total assets, lahat-lahat na ng kaari-arian niya, money, liquid man yan, properties, or anything na basta under assets na nakapangalan sa kanya. So sabihin natin kapag si client, meron kasi ako total of 50 million, all in all. Kunwari lang. And then, ang gagawin lang naman kasi natin dito, i-compute lang natin magkano yung estate tax niya if ever man na itatransfer niya yung kanyang mga estate sa heirs niya or sa mga tigapagmana niya. Okay? So, kung 50 million yan, per train law, 6% ang kinukuha. Basta 50 million pataas. So, this is the estate tax. Okay? So, ibig sabihin, magkano ba ang 50 million times 6% of that? Kailangan niya ng 3M na coverage or pera para sa kanyang estate tax. So, bakit ba kailangan natin magbayad ng estate tax? For example, si client namatay, pero nakakuha siya ng 3 million worth na coverage niya sa atin, for example. So, ang mangyayari, kapag namatay kasi ang client mo at may 50 million siya, mafi-freeze lahat ng assets niya. So, bago ma-transfer properly yung mga assets niya sa mga tigapagmana niya, si government, i-compute niya lahat at kukunin niya yung 6% estate tax. So kapag si insured or si client, hindi niya maibigay yung 6% estate tax niya, then hindi matatransfer yung mga ari-arian niya sa mga tigapagmana niya. Okay? And if ever man na meron na nga siyang 3M, so ang mangyayari, hindi na kailangan pang magsanla or magbenta ng mga properties o mga
tigapagmana niya para lang mabuo ang 3 million, lalo na kung meron siyang coverage plan na nakuha sa insurance company. So, ang mangyayari, itong 3M na to na makukuha from the insurance company, ito yung buong ibabayad para sa estate tax. Para yung 50M, kabuuan, literal, matatransfer siya smoothly sa mga tigapagmana niya. Okay? Ang estate tax kasi na ano ko to, na-encounter ko to noong bumibili ng lupa yung pinsan ko. O, wag kayong asyomera mga bakla, hindi ako ang bumili ng lupa. Ako lang ang tigabili kasi ako ay inutusan, kasi ako yung nandito. So, yung may-ari nung lupa, for example, is nakapangalan sa taong patay na. Bago mai-transfer yung lupa na yon sa amin na buyer, kailangan magbayad ng estate tax nung nagmamay-ari ng lupa. So, ang tawag natin doon ay wait lang, deed of sale with estate transfer. Yon. So, ano yun? Ano yun? O yun, basta yun. May estate tax siya. So, kailangan nilang bayaran. So, na-shock sila. So, according to law, sabi ko, syempre, kunwari magaling tayo. Para hindi tayo yung magbabayad. Kasi hindi naman sa atin yung lupa in the first place. So, yun. Kailangan magbayad. So, daan pumapasok ang insurance. So, kapag may mga kakilala kayong yayamanin at maraming mga property sa buhay nila, kailangan nyo na silang kausapin. Para as early as now na sila ay healthy pa, for at least meron na silang coverage. At kung sakaling may mangyari hindi maganda sa kanila, alam natin na yung wealth na binild nila, matatransfer yun smoothly sa mga tigapagmana nila. At okay, tax-free naman po insurance no UM. Yes, tax-free siya, pero 'di ba may dalawang klase tayo ng beneficiary, revocable and irrevocable. Kapag si beneficiary ay irrevocable, tax-free talaga 'yon. Ibig sabihin, yung matatanggap ni beneficiary na proceeds hindi dadagdag sa count ng assets niya. Tax exempt siya. Pero kung ang makakatanggap ay revocable at yung revocable beneficiary na yun ay mayaman din, then yung natanggap niyang proceeds sa insurance company, dadagdag yon as part ng asset niya. Taxable. Okay? Okay? Okay. Yon. Oo, kaya kailangan irrevocable. Pero, wait lang, nakalimutan ko. Wag na wag kayong mag-i-irrevocable beneficiary ng minor ha. Kukulutin ko kayo. Wag. Kung ayaw niyong sakit ng ulo, wag kayong maglalagay ng irrevocable na minor. Bakit? Kasi hindi pa naman sila pumipirma. At kapag dumating yung panahon na yung irrevocable minor na yan, yung insured may kailangan sa plan niya, either magwa-partial withdraw, mag-change ng whatever, ikukorte nyo pa yan, mga bakla. Ha? Huwag kayong kapag hindi kayo sure, magtanong kayo. Huwag kayong Sige. Pero, Oh. kapag nalampasan ng 2 years, non-taxable pa din siya kahit walang irrevocable beneficiary. Pak! Thank you so much for that. O, diba? Natututo tayo dahil hindi ko rin yan alam. So, sa okay, meron tayong contestability period sa insurance, regardless kung anong plan yan. Sa lahat, ang contestability period natin ay first 2 years ng plan. Ibig sabihin, kapag may nangyari kay client within 2 years, na tegi, whatever it is, at whatever reasons, and cause, at nategi yan, company has the right to contest or to ask or ask for additional requirements to ensure na ang kinamatay niya, for example, accident, there's no foul play, walang self-inflicted, ganyan. Dahil kapag napatunayan ni Sun Life na namatay si insured dahil siya ay nag-suicide, for example, at within 2 years yan, wala pong matatanggap ang beneficiary. And again, it is stipulated in the policy contract lahat ng mga exemptions. Ngayon, pag hindi nyo to alam,
Naku, malapit lang kurutin ko kayo sa singit eh. Magbasa kayo ng kontrata mga bakla. Para hindi kayo ma-technical ng mga kliyente natin. Okay? Yon. Pero if within, hindi, sorry. If after 2 years, namatay, nategi, sa kahit anong rason, even suicide, ibibigay ni Sun Life ang proceeds. Pero syempre, hindi natin sasabihin kay client na pwedeng ibigay ang proceeds after 2 years pag nag-suicide. Eh, paano kung nag-suicide talaga yun? Di konsensya mo pa, bakla ka talaga. Wag mong sasabihin. Unless binasa niya yung kontrata at naintindihan niya, babahala na siya, di ba? Basta tayo, hindi natin sasabihin. Yon. Thank you so much for that, Pero hindi UM. dapat nakadeclare ng suicide. Oo din. Depression na lang. Tama. Oo. COVID na lang. Sabi niya, Um, ano na yun? Myocardial infarction. Ganun. oo, yung the usual, no? Eh, paano pag gun? Murder? Okay lang naman pag gun, basta okay lang naman kapag pinatay siya na, yan, contest within or out na. Out na. Pag out, Ng 3 years above na. ano yun, bababayaran yun. Basta hindi Oo. siya yung I mean, siya yung mismo na pakamatay. Oo, suicide Ayun yung mahirap. Kasi sinadya niya self-inflicted. pa rin, di ba? Oo. Oo, So, wag na natin yun, walang yun. Kaya sabihin din ninyo sa mga clients ninyo na lalo na pag namatay yung kliyente na merong influence of alcohol, Mm. wala, foul din yon, wala, void. Ano naman yon, Beshi? Depende sa level of percentage ng alcohol intoxication. Kaya tayo humihingi ng autopsy. Oo. Ay, meron pa, Beshi. Kapag si client na accident, regardless kung within or outside the contestability period, at expired ang lisensya, walang lisensya, Ayun, hindi oo. babayaran ang kanyang accidental death benefit. So sabihin lang ninyo sa mga clients ninyo para lang alam nila, di ba? Pero True. yung iba naman, lalo yung mga nagda-drive, alam naman na nila, lang, paano yun? Repeat Sabihin mo nila. lang, yeah, you just reiterate it para mas mag-ingat sila. True. Sabi mo sa kanila, pag ikaw namatay sa aksidente, papatayin kita. Kunam. Oo. Yon. Ganun. Okay? Ano pa ba? May mga ibang questions pa po ba kayo? Marami pang gamit yan eh. Pwede travel fund. Kasi kung kating-kati kang mag-travel, wala kang Yeah, pocket travel money. insurance. Oo, hindi lang yan, Day. Kapag ka meron naman ng laman ang iyong endowment na accumulate na o kaya yung fund value mo accumulated na, mag-partial withdraw ka bakla. Serve mo yan. Sige, mag-travel ka bakla. Ganun. Ano Diba? din, liability insurance, pambayad mo sa sa abogado mo, doktor mo, mga ganun. True. Mga Syempre, professional. at huwag natin kalimutan ng health insurance, 'di ba? Matik 'yon pang health, 'di ba? Yeah. Ganon. So maraming pwedeng gawin ng insurance, Diyos ko Lord. Pwede ka rin makabili dito ng kung gusto mo talagang magpakasal na, bakla, sabihin mo lang sa mapapangasawa mo, siya na ang beneficiary, 'di ba? Pwede din 'yon, 'di ba? Pero bakla naman, Ano? awa nyo na yung mga Diyosawa ninyo. Kung may Diyosawa na kayo, make sure na irrevocable kayo sa mga plan ninyo. Di ba? Yun ang unahin ninyo. Ma-share ko lang, natatawa ko doon, sa dalawang kliyente ko, Ah, dati po silang mga katrabaho. Tapos, syempre ngayon, nagkakamabutihan. So, tanong ko, meron na ba magpakasal? Pero ah, naisip ko, may fun value pala siya. Pero pwede siya for simple wedding, ha? Huwag naman yung grand. For simple wedding, maaari niyang yun, maaari siyang mag-withdraw pampakasal. 'Di ba? wow. Nakakaano yun, 'di ba? Nakakatuwa lang na good news doon sa kliyente. Tapos siyempre bantahan mo ulit siya ng panibagong plan. Oo din. Ay, meron akong spill pala. Alam nyo, kaya ako nakaka-resell. Kasi yung mga naunang client ko na, kunwari, mga 4, 5 years sa yung plan nila, nawala pang health, syempre inaawitan natin yan. O gusto nyo ng health, ganyan. Kasi explain kang ganyan. Kasi sabi nyo, naku, din gustong gusto ko, pero wala naman akong pambayad. Don't worry. Nahanapan na kita ng pambayad, girl. Sabi niya, saan? Sa VUL mo. 'Di ba? Para naman
maramdaman mo yung VUL fund value mo, baka gusto mong regaluhan yung sarili mo ng health fund. Kurot ka ng konti roon para makapag-open. Pero, kailangan make sure mo din sa sarili mo that on the following dues, kaya mo nang bayaran. Kasi, kumbaga, ang problema mo lang naman, di ba, yung pang-open. Pero yung mga susunod, magkakapera ka na, di ba? So, Magka-close magkakapera na yan, joke lang. Uy, bakla ka, hindi naman. So, yun. Yun yung ginawa nila. Sabi niya, oh, talaga. Oh, pero, ang sabi mo sa akin, ma-retirement mo to, pero gusto mo nang i-partial withdraw. Wala na akong ano dyan. Hindi, okay lang yun. At least, ang anak naman ng panibago. Oh. At least, may peace of mind na ako sa health ko. Oh. O, di sige. Oh, at least, na-resell mo si bakla. 'Di ba? Yun. Kaya ako nagkaka-resell. Ganarn. Oh. Ano pa ba? Uy, kayo naman. Kayo naman. Anong chika ninyo? Baka meron kayong mga spill dyan sa mga kliyente ninyo na hindi namin alam. Share nyo naman para makabenta rin kami. Pang-retirement siya ha. Kapag pang-retirement ang pinorma ninyo dun sa kliyente ninyo, make sure nyo lang na i-guide nyo sila na ano ha, hanggang age 60 sila maghuhulog dun sa plan na yon. Mm. Hindi, kunwari, yung kliyente mo is only 25 years old, di ba? Tapos sinabi mo, sinabi niya, gusto kong pang-retirement. Pero sabi niya, pero gusto ko lang siyang bayaran ng 10 years. Oo ka naman ng oo. 'Di ba? Hindi. Kailangan mong turuan yung kliyente mo na kapag VUL yung kanyang gusto, tapos pang-retirement pa, i-guide mo siya. Sabi mo ganyan, pag adding yung ano yung younger sister. Ganito kasi yon. Kung gusto mong pang-retirement, kailangan from 25 years old hanggang 60 years old ka, huhulugan mo yan ng huhulugan. Tama. Kasi, kung 25 years old ka lang at 10 years ka lang naghulog, you are only 35 years old by that time. Nasa age mo lang ako. 'Di Oo. ba? So, do you think from 35 hanggang 60 years old ka, meron ka pang 25 years old, kakasya yung naipon mo ng 10 years? Hindi. Hindi, 'di ba? So tulad ko, nag-ipon lang ako ng 10 years pero kokonti lang yung ipon ko. So yung ipon ko na yon, maaari ko lang gastusin pambili ko lang ng bag na mamahalin. So Wow. pag 60 years old na ako at ginastos ko yon, di wala na akong pang-retirement. Oo So, nga. yeah, 'di ba? Kaya ang plano ko dun sa mga plans ko na nauna, na pang-retirement ko, babayaran ko yan hanggang age 60 ako. Nang sa Okay. ganon, I am confident na meron akong pang-retirement fund aside sa mga personal savings ko, aside sa mga company's benefit ko. Oo. Ganun. Ako din, naka-mindset akong ganun. So, forever and ever tayong magbayad. Ang lagi yung sinasabi din sa client ko, treat this as like SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Savings. Kasi, pagdating ng panahon na matanda ka na, pasasalamatan mo yung younger self mo na nag-ipon ka. So, ganun nga. Ay, which, naalala ko isang kliyente ko, hayop na yon. May pera siya, siya ang nag-ano sa akin, tapos ngayon, hindi niya ako binabalikan. Ako pala hindi nagbalik sa kanya. Oh, ayun. So, tama yon retirement. Pag retirement, Diyos ko naman, no? Saan ka nakakita ng 10 taon lang, tapos manganganak ng 1 milyon, Good ka pa. 3 milyon. Good ka pa. Sampaling sila eh, oo. So, dapat, ang mindset, hanggat may source of income ka, maglagay ka. Yun lang yun. Tapos, yun na yung pinaka-skill mo. Hanggat may source of income mo, maglagay ka. Bayaran mo ang sarili mo para pag time na matanda ka na, maibibigay niya lahat ng mga kalabisan mo. Saka Kalabisan. pang spill ko is you treat that as your child. Di ba yung baby, pag Yes. inalagaan mo ng ilang taon, siyempre pag 25 pag 25 years old ka, may anak ka, kunwari, aalagaan mo siya, pakakainin mo yan na pakakainin. Pag 60 years old ka, the money will be working for you para siyang anak na aalagaan ka. True. Ay, bet yan bakla. Okay, G. Alam mo na. Bet, may spill na tayong bago. UM Leo, ano yun? Wag Sorry na naman. yan, wag na, dinadagma ko na nga eh. Nangawit na siya kaka. Sinasadya kong salita ng salita kasi naka-close cam siya eh. Di ba? Ay, Nakikain po ako. ay, wow. Hello, baby girl. Kahit kakasal na sila. Ay, Alis na ako, di pa kakasal. ay, Charis. oh, pala. Yung ninang nyo dito kanina pa nag-ano. Ako yung flower girl, by the way.
Ay, ako maid of honor ah. Beshi, wag ka nga, ninang ka nga. Yun ang role Grabe mo. ka naman. Ang bato. Kakasal na kayo? Kailan? Kala nyo ah. Uy, nandyan yung parents, baliw ka. Bakit? Ang tatanda na ninyo. Uy, bakla Wala ka, huwag pa ka ba- maingay. Oo. Ano yun? Ano yun, UML, Leo? Share lang po ako ng spill ko. Ay, Especially sa OFWs tsaka Seaman, actually, Seaman. Ito yung ginagamit ko. So yung mga kabatch kong Seaman, tapos mga blood ko sa Dimoli, syempre bata pa. Around 25, 26 years old. So, bali, ang positioning ko po kasi sa kanila lagi is elite. Pero hindi ko siya pinoposition agad as elite. What I'm doing po is, syempre, kinakausap ko sila, tapos pakwento ng experience nila. Syempre, isa lang po ang experience sa mga yan sa barko. Always nakakatakot, ang hirap. Yun po ang lahat ng experience ng mga seaman na kakilala ko. Laging nakakatakot, tapos ang hirap. So, ang pinoposition ko po is yung high insurance coverage, which is elite. Pasok siya kasi times 2 din. Then, next question ko po sa kanila is, pangarap mo bang magbarko habang buhay? Or gaano ka ba katagal sa barko? Ganun. So, sasabihin lang po niyan, kadalasan ang sinasabi po nila, hanggang 40 years old, magre-resign na, ay bababa na ako. Yun yung ideal nila. So, yun, doon na kami pumoposition ng parang kumbaga is fund for retirement talaga for 40 years old. So, tinatanong ko magkano ba yung, after mo magbarko, ano bang gusto mong gawin? So, business, lagi ang sasabihin nila. So, yun, tatanong na, magkano ba yung business? So, magsasabi po sila ng amount, then yun na po yung i-project namin doon sa elite kasi guaranteed yung elite. Kapag BUL kasi, lagi kong sinasabi sa kanila, hindi siya guaranteed. Kasi po yung elite, di ba, ang parang positioning sa atin as financial advisors, very good siya kapag baby pa, kapag maliit pa, kapag 0-year-old. Pero kapag matanda na, parang hindi na siya advisable. Pero at age 25, tsaka 0, hindi naman po ganun kalaki yung difference nung payment. So, ako is pinoposition ko pa rin siya kahit na 25 years old, 26 years old. Sa 10 years lang nilang babayaran. Tapos, meron na yung projected na gusto nilang pang-business. Ayun po. agree. And did you know that ang elite mas mura kapag ka matanda ang kukuha compared pag bata? Mas riski ang bata. Dahil Sakit-sakit. yung hindi lang yun, yung pagtanggap kasi ng pera, pag bata ang kumuha, kunwari ng insured baby, mas mahal. Kasi syempre, ang pagtanggap nila ng pera, doon sa haba ng buhay nila, di ba? Till age 100 nila. Compared kapag ang kumuha ay matanda na, syempre, mas maliit na yung span of life nila na makakakuha. Kaya mas, ayan, alam mo na ngayon. And did you Yung know? sa owner lang po pala, kapag ka... Insured kasi ang batayan. So, kapag ang insured ay baby, mas mahal. Kasi, syempre, ang pagtanggap ng pera, di ba, until age 100. Kapag baby pa ang kumuha, syempre, mas mahabang buhay nun kumpara kapag ikaw na mas matanda. Di ba? Opo, okay, oo nga. Pero kapag kunwari yung owner is, kunwari, ngayon, 42 years old, tapos 45 Insured. years old, pero yung insured is yung bata, mas mataas pa rin yung 45. Mahal. Oo, mahal. Kasi ang insured kasi, yung bata. Bata. Ang covered dun yung bata eh. So yung, at saka hindi lang yun, ang makakatanggap kasi ng pera. Si elite kasi, hindi lang siya coverage. More of endowment siya. So ang pagtanggap ng pera, mahaba, kumpara kapag matanda ang kumuha. 'Di ba? And then, ito pa, trivia. Did you know na mas mahal ang mas mahal ang premium ng babae kesa sa lalaki kung health ang pag-uusapan. So kung kapag Sunfit and Well, pareho kayong 25, mas mahal ang babae kumpara sa lalaki. Bakit? Kasi per research, mas na madaling ma-hospital ang mga babae, tsaka mas maraming pwedeng sakit ang babae compared sa lalaki. Oo. Sa lalaki, beer lang okay na eh. 'Di ba? Sa babae, hindi eh. Mula ulo hanggang paa, 'di ba? Talampakan, meron tayong nararamdaman. Lalo pa kasi, mas risky ang buhay ng babae in terms of health kasi tayo yung nanganganak, tayo yung nagsasag yung mga Pag nasa 40s na siya,
Kasi Lalo na. naglalabasan na yung ano siya. Oo. Ano, Parang, parang si Ma'am Tina lang ang hindi tumatanda, ano. Gusto ko ng ganun. ganun ka naman, hindi ka naman tumatanda. Kasi, Love you. baliw. Gusto ko ng porselahan ng skin tulad ni Ma'am Tina. Hindi nyo kasi na-meet si Ma'am Tina, yung UM Oo. namin yun dati. Sobrang ganda niya. Naku, pag nakita nyo yun. Flawless. Puti-puti, parang walang anak. My God, ang ganda-ganda. Mayaman pa. Gusto ko Parang ng, ikaw. wow, mayaman saan? Sa utang. Utang is life, ano ba? Oo nga, Ayun. no? So, tatandaan nyo yung lahat ng yon. Maliliit lang yun na detalye, pero napakalaking bagay. So, tingnan nyo maigi. Kasi para malaman ninyo yung mga premium na ganyan, pagpraktisan nyo, lahat ng mga kamag-anak ninyo, kahit hindi sila kukuha. Kasi iba-iba kayo ng edad, di ba? Tapos pagpraktisan nyo yung sarili ninyo. Ganun yung ginagawa namin yung MLJ, lalo ng rookies kami. Kung may gusto kaming malaman, nag-create kami ng proposal. Ako, binabasa ko yon pero hindi ko naman naiintindihan. Pero nabasa ko. Kaya nga, ang swerte natin ng mga ganito kasi meron na tayong mga mentors, meron tayong fini-free up talaga namin yung oras namin nila UMLJ, mga ganitong oras. Sabi Para ko, at least, tutulog na ako eh. oo, ayan, 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 ano yan, sleeping beauty yan mga bakla. Pero sabi ko, bakit hindi? Kailangan nating magbigay. Kailangan nating mag-share, di ba? Kaso, yun nga, tayo-tayo lang. So, tayo-tayo lang din ang makaka, Close na malalaki. oo, Diyos ko Lord. Uy, mag-medalyon. Sino dito ang kasama sa 10-10? Kick off. Yung 10-10. I-kick ko kayo O UML. Oy, Beshe, huwag kang pasaway. Yung kick off ng Wala akong advisor kasi yung mga advisors ko, syempre, nung Tuesday. kami. Bakit mo kasi Tuesday yung kick-off na yan? Grabe. 10-10. Hayaan mo na, 10-10. Sama kayo Pag hindi kayo Galing sumama, na. sabunutan ko kayo. Uy, sumama kayo, mga bakla. Para naman masaya. Kasi pag hindi kayo sumama, kami lang ang masaya. Gusto namin ma-share sa inyo yung saya. Di ba? Uy, yung MLJ Ikaw ilang beses ka na absent Pagod na naman kasi ang beauty ko, kaya Marketing. inaano ko yan eh. Isipin natin yung marketing. Oo, iinom na naman tayo. Iinom tayo ng sangkatutak na kape at juice nila dun, Diyos ko Lord. Ha? Sumama kayo. Jen, di ba kasama ka na, my loves? Di ba? Tuesday nga lang yun, Beb. Sasali siya. Nakalig na ako, ma'am. Uy, ang Ba galing. talaga? Grabe. The best talaga tong rookie natin na to. Oo, The very best. good. I love it. Be, ang leave mo, 10-11 para 11 magpapahinga ka. Hindi na, ma'am. Buong linggo. Oh my gosh, totoo ba? Oo, para kasi after lang ng po. 10-10, magka-client na yan. 1 week Oo, ka magka-client. nag-leave. Paano si Baklat, Hindi po. supervisor yan eh. O, di ba? Oy, Miss Aiza, oy, Mi ha, kukulutin ko yung hair mo. Mi. Yes, see you. Ay, ano daw, sorry. Sino 3 yun? apps. 3 apps 3 ng apps. July. Di July or Baklat. September. Oy, Miss Aiza. Adi, wala pa. Huwag kang excited, bakla. Malapit na. May 3 apps ka. Pero may 3 apps ka, Bex. Pasok ka. Yes. Kita-kits, bakla. Hoy, Mi. Sumama kami, ha? Yes. Oh, Yes, see you there. Oh, 'di ba? Uy, Bebe Girl Trisha, ano na? At saka si Miss Mika. Ay, magkamag-anak ba si Miss Mika at Miss Aiza? O, 'di ba? Parehong Garcia. Sabi ni, oy. Ay, oo nga na. Hoy, Trisha, hindi ka kasali? Pakisampal Hindi nga ka tong qualified? Hoy, anong ginawa mo? Ba't di ka nagbenta? God. Ay, oh. Ayan, si Miss Mika pupunta. Ay, siguraduhin mo, Miss Mika, ha? Hanapin ka namin. Ay, wala pala Qualified kayong ka, choice. Trisha? Uy, Trisha! Sampalin kita, kulutin kita dyan eh. Qualified Ano? ka naman, di ba? Qualified ka, di ba? Sumagot ka, bakla. Hindi. Ano pa, bangs ka?
Uy, bakla, ano ba yan? We miss you so much. Di bale, awarding, doon tayo sa awarding ng President's Month. Kasi, yun ang pak na awarding ceremony. Kapag kayo wala doon, ibig sabihin magmedalyon tayong lahat. Pag hindi kayo medalyon, ibig sabihin hindi effective tong Thursday. Sinisi yung Thursday. Tayong lahat, putik. Sino dito ang consistent medallion? Like, Ikaw. from quarter 1. Sino? Makakakuha ng obraw. Alam mo, kulang ako ng lives nung quarter 1. Ano ba yan, Beshi? Sobra-sobra easy ko. Ito kasing si, ganito. Compare. Kapag gusto ninyo ng medyo madami-daming lives, pero konti lang masyado ang AC, hindi ganun kalakihan, sa akin yon. Pero kapag gusto niyo ng konti ang lives, pero bongga o Macy, ayan yan. Si Baklang FB yun. Yan. Pero kung gusto ninyo ng ma-lives na nga, mabonggang AC pa, doon kayo kay Leo. Oo. Diba? Oh, Diyos ko Lord, itong mga to, magmedalyon tayo, itong mga baklang to naman, oh. Kasi, yung mga kliyente natin, lalo pat rookie kayo, minsan hindi yan naniniwala sa atin. Kasi, ay, bata pa yan. Ay, wala pa alam yan. Gumaganon yung mga yan. Kasi naranasan ko. Pero mga bakla, lintik lang ang walang ganti. Tama ba? Tama ba yun? Basta, lintik lang. Alam nyo ba na sa kakasipag na nga natin, 'di ba? Nagme-medalyon ako. Masipag din ako mag-post. Akala nila, ngayon, sila na ang naghahabol sa atin, me. Sila na ang naghahabol sa atin, mga bakla. Kasi nga, iniisip, shucks, awardee pala tong advisor ko. Naku, yung iba, advisor yung mga kamag-anak nila. Bakla, ako pa rin ang advisor nila. Bakit? Kasi sinasabi nila na, ay, awardee pala ito, mas okay pala to. Ibig sabihin, talagang dedicated siya. Ganun. At saka hindi lang yun, kahit hindi ako awardee, uma-attend ako ng mga event ni Sun Life. Kunwari, awardee na din ako. Baka lang may nagme-message sa akin. Right on the spot na nasa event tayo, makakakliyente ka. Ganun. Kayo talaga. Huwag niyong ibangon natin ang next quarter. Yes. Bebe girl ha. Ikaw na, tama ba? Akala ko si bebe girl yung nag-message. Si Leo pala. Okay lang yan, bebe girl. Kasi meron pa tayong 3 months. O, di ba? So, may mga ganyan talaga sa buhay natin na medyo Yeah. naglalaylo tayo. Totoo. Pero, Normal yan. oo. Do not be too hard to yourself naman. Parang ako. Huwag mo tambayan. Nagbakasyon kasi ako ng September. Tsaka, parang bukas, may costume, tsuva, eklabo na naman yung mga bagets. Pero nagfa-follow up naman ako pero sadyang matumal lang. Do not be too hard to yourself. So, anong ginagawa ko? Netflix ako, guys. Netflix ako kasi kailangan ko yun. Pero I make sure na nagka-client pa rin ako. Di ba? So, kung kinakailangan nyo magbakasyon, go. Basta may pera. Mag-shopping kayo. Yan. Shopping. Yan si LJ, Diyos ko Lord, pag makita nyo siya, mukha na siya may hepa sa dami ng jewelry niya. Shopping ng shopping si bakla. Pa-arbor ako bakla, punta ko dyan next week, ha? Gana dito. Oo. Ganyan yan si LJ, puntahan Alam mo, nyo lang Trisha, siya. wag mo tambayan yan kasi ikaw din malulugi eh. Ikaw din mawawalan. O tingnan mo ngayon, sahod day ngayon. Tingnan niyo sa mga yung BPI ninyo, meron ng nag-reflect dyan. Totoo, tingnan niyo. Alas 5 pa lang meron na yan. Oo, pero mga bakla, kung alam nyo hindi naman kayo nagtrabaho, huwag nyo na lokohin yung sarili nyo. Huwag nyo nang tignan. Nakakaba yun pag wala kang trinabaho. Tapos, oh my God, sasahod na. Pero wala akong trinabaho. Magkano ka sasahurin ko? True. Diba? Nakakaloka. Pero Ayan. kung meron kong na-close na excite ka, nako, matagal pa ang 30, 25 pa lang, pero gusto mo ng 30. Totoo din yon. So guys, kung gusto ninyong, ang sarap kasi sa feeling na pagbukas ninyo, shit, 100, 50, di ba? Pero kapag ang pagbukas mo, nakalagay doon 20, shit. Oo. Ito lang. Kasi nga naman, ay wala pala kasi akong na-close, wala pala akong settled. So ano gagawin mo? Magre-reflect ka sa sarili mo kasi wala ka namang kompetensya, yung kompetensya mo sarili mo. Di ba? So, if other advisors are getting hundreds,
more than 150 and above, it's because they really, put Ka? of Nagtrabaho their ako? work. Hindi naman ako Ayan. nagtrabaho, Beshi. So, anyari, kumusta ang pay? Tumambay 1 to 10. ako. 10, di ba? Sarap ni bakla. Ganyan lang yan. Alam niyo kung bakit? Dahil malaking bagay ang renewals. Kaya kahit na hindi tayo nakapag-close at nakapag-settle ng marami this month, kung marami kayo last month, ayan naman talaga. Share ko lang, not to brag, pero this quarter, naka 6 digits ako, Wala. Ay, no, this quarter, this month. Sarap. Yeah. Diba? Oh. Aesthetics lang yan, Ibig sabihin, basta may ginagawa ka, basta wag mo lang kayong tambayan. Kasi yung pag ilang araw kang walang trinabaho, walang finalo up, walang meeting, ganyan. Wala talaga. Nganga ka talaga. Pero kahit na nagtrabaho ka ng ilang araw, tapos wala pa ring output, pero asahan mo may mga may bunga yan. Yun. Hindi lang yon. Kung sakali man na this until on Sunday, wala talaga tayong maipasa muna, make sure naman na may naitanim na tayo for October. Yun. Kasi, Yung tanong talaga. kasi kung kunwari ako, malungkot ako sa Sun Life business ko for this month, malungkot ako kasi nakaisa lang ako. Ang every month ko, minimum of 3 ako. So, somehow, ang nangyari na lang sa akin, sa lahat naman ng month, ngayon lang naman, kasi nga nagbakasyon din talaga ako, I gave it to my family talaga. So, I know it's not an excuse, kaya nga, nagtanim ako. So, after ko, pagdating ko dito, kinabukasan, nag-policy delivery ako, nag-resell ako agad. Pero syempre, hindi ko naman yun agad mako-close. So, hopefully, meron akong tinitingnan na 4 na resell. 'Di ba? And that's gonna be on October. Tapos yung before ako umalis ng Boracay, may natanim ako 1, 2, 2 plus dagdag na 4 ulit. So hopefully mag-materialize yung 8 kasi 8 ang aking for the next quarter 8 lives yung aking hinahabol. Ay, sa isang buwan lang pala yun sana ma-close ko ng isang buwan 8. Di tiba-tiba, 'di ba? May pang-Christmas tayo mga Utang. Uy, ngayon pa lang iniimbitahan, shucks, iniimbitahan. Hindi, baka lang kasi sa birthday ko, sa birthday ko baka maghanda ako sa sa ISO Dagupan. Kasi 6 na taon na ako dito, inaawitan ako. Sabi ko sige kasi na tayo, 35 na tayo mga bakla. So pumunta kayo sa Dagupan ISO, magpapapansit ako. Huwag kayong expectant mga bakla, pansit lang papahaba ng buhay. Yon. Punta mo na, 35 ka na. Oo nga, nahiya ako sa'yo, Ate LJ, ha? 35 lang ako, Oo nga like you're so tanda to me. Like 6 months older than me. Tol ka na, Jennifer. Naku, wag na. Matanda tayo lagi pag 25 po. O tinan mo, siya kayo nag-sample ko Sabi ko sa'yo, kapag mag-ipon ka ng for retirement, di ba sinimulan mo na ngayon, 25 years old ka? Yes po. May business po ako. Di ba pag nasa age ka na ni UM Hayden, 35 years old, UM Hayden, magkano ipon mo? Ayan. So, wala. ibig sabihin, hindi mo pa nare-reach yung 60 years old mo, ubus na. O panghanda pa niya sa birthday niya. O di wala ka ng ipon ng 10 years, di ba? So, pag retirement, ituloy-tuloy mo yun hanggang 60. O, di ba? Alam ko na, iniimbitahan ko kayo Bata. sa December 1. Ano yan? Birthday celebration. Makakapunta kayong lahat for sure. Saan yan? Yuka ba Sa yan? Makati. Oo. Yuka na naman yan. Kami ni Trisha. Oo. Sabay kami ng birthday. So, sa December 1 na. Trish, meron tayong meron Celebrate. tayong cake ulit doon na hindi naman natin matitikman at hindi rin naman natin maiuuwi. 'Di ba? 'Yon. Kakantahan lang tayo. Awards night ba yun? Christmas party ng Yuka. Christmas party. Mag-awards night ka? Hindi pa tapos ang December? Oo, January ang awarding natin ng President's Month, Ha? Oh. Awarding. Huwag niyong kakalimutan. December 1. Yon. So anyway, meron pa ba tayong mga nalimutan? May mga questions ba kayo or sharing na gusto? Habang kaya pa? Ilang minuto na lang? Marami ka ba natutunan, Jennifer?
Yes po. Gaya Lalo na kapag sa pag-handle ng client, kung ilang taon po siya, saan mo siya ilalagay na product po talaga. Lalo na yung na-discuss kanina ni Ma'am Heidi sa Sunfit and Well na talaga naman na mas pasok siya sa lalaki kasi mas mababa talaga. Na ano ko na yun na Kita mo na. dito. Oh, nakita ko po siya nung nag-experiment pa ako dun sa may SunSmart. And then yung dun sa may Elite, ngayon ko lang siya nalaman. Na dapat pala mas matanda yung kailangan offeran ng ganun. No, Hindi, no. Hindi naman. Option lang yon. Option, yes po, yes po. Oh. Oo. Pero, the best ang Elite sa mga bata. Kasi nga, mas Mm-mm. mabubuhay nila. So, mas matagal sila makakatanggap. Mas sulit. Yan. Ganun pa man, yun kasi lifetime. Mm-mm. Merong Ayun. cash allowance, ganun. Oo. Di Yes, ba? nila. Ayun. So, may mga, ano pa ba kayo? Kayo guys, meron pa ba kayong mga gustong sabihin? Miss Aiza, Miss Mika. Ilan taon ka na, Miss Aiza? 31. Si Miss Mika, magkamag-anak kayo? Hindi naman. Kambal sila. Ah? Sure ako dyan. Oo. Pero, okay. Kumbaga, hindi sila magkamag-anak ni Husby. Sino Miss si Mika? Tsura mo. Mika, saan ka, Mika? Miss Mika. Sino si Mika? Saan, ano Ano yun? siya? Taga ano po ako, Nueva Vizcaya. Ah, Anong unit mo? Dati pong Sierra Madre. Tingnan ako yung pagmumukha mo. Ang sorry. Tingnan ako yung ganda mo. Face mo. Ay, ang ganda. ay, ang ganda naman ng bakla. O, tingnan mo, nagtatago ka eh. Oo nga. Po kasi ako Kamukha mo si UM Hayden. Ay, ang taray. Ang ganda ko naman. Ang Ang ganda ganda ko ko. po. Di bakla niloloko ako. O hindi UM O, di ba? Ayun po. Hey, Miss Mika. Magkita-kits tayo. Ilan taon ka na, Miss Mika? 30 po UM. Ay, wow. Tanda niyo Magkakaiba talaga. lang pala tayo dito. Nakakatuwa naman. Ang Talaga. ganda nating lahat dito, no? Talaga. Ikaw pinakamaganda, Beshi, yan. Ay, oo naman. Oo. Mana ako sa'yo. Oh, Libre mo ako Tuesday. ito talaga. Alam mo, ako pupunta sa'yo. Thank you, Miss Mika. Magkita-kits tayo. May questions po kayo, Miss Mika? Wala naman po. Learnings lang madami. Natutuwa ba? Pero coded ka na, Miss Mika, ano? Yes po. Galing, Okay galing. po. Rookie. Okay yan. Push yan. Si Mi Bryle. Si bakla, nag-off na ng cam. Alis na siya. Sabi na, dalday. Uy, bakla, ayan. Ikaw ha, kakain ka na, no? Hindi, nag-assemble kasi ako ng ng Lego ng anak ko. Ay, ang taray. Ang cute-cute naman. Bakla, may questions kami. Wala naman. Ay, kahapon, may hindi kasi ako naintindihan. Ano yun? Kasi, nasabi kasi ni BM Ruby, na pwede mo i-convert ang Smarter Elite Regular Pay into Sun Elite 10. Yeah. 10. Pero babayaran ko yung example. 2 years ka ng regular pay. Okay? So, on the 3rd year, naisipan ng kliyente na i-convert niya into Elite 10. Okay? For example, ang binabayaran mo sa Classic or sa regular pay is 100,000. Example so 100,000, naka 200,000 ka na in 2 years. Then, ang annual premium ng Elite is 200,000. Okay? So, ang kailangan mong bayaran para ma-convert mo into Sun Smarter Elite 10, 200,000 on the 3rd year plus 100,000 on the 1st year to another 100,000 on the 2nd year. So, 200 plus 200, 400,000 ang kailangan mong bayaran para ma-convert mo into Sun Smarter Elite 10. Pero that's equivalent to 3 years na yung plan mo na yon na convert mo. So, parang anong nangyari, Beshi, yung first 2 years na nabayaran niya, parang binayaran mo ulit. Kailangan mong bayaran yung difference nila. Yung difference nila. Yun.
True story. Pero kailangan yung face amount ng regular pay, the same dapat ang Oo. kukunin mo sa elite. Mm-mm. Yun. Yun. So, maganda ang elite regular pay kapag ka medyo budget constraint, no? Pero gusto talaga nila, kasi times 2 din kasi ang ang face amount ng elite. Somatic talaga yon. Pero ang regular pay ng elite, di ba walang endowment? Regular pay ng elite. Mm-mm. Wala. Ang Dividends. meron ng coverage saka dividends, tama? Yun. Tapos, yun na. Pwedeng i-convert. Pero syempre, medyo mas mahal. Mm-mm. Pero kung caring-carry naman ni client, why not? Diba? Yun. Pero parang ang complicated. Parang for me, kung sakali, papakuhanan ko na lang talaga sila ng elite from the very start na lang. Pero at least option pa din. At alas talagang sobrang nag-boom yung yung Oo, income din. ng client, di ba? Totoo, lalo na yung mga Pero kung negosyante. parehas pa rin yung trabaho niya nung 2 years ago, 3 years ago, Oo. same pa din. Naku, hindi mo na yan mako-convert. Pero Oo. kung naging vlogger yan, mako-convert mo yan. Joke lang. Oo din, kasi income pa rin eh. Ay, alam nyo ba na ang hospital income benefit, di ba, from 1,000 to 10,000 ang maximum? 11 na beshi, baka nanantok na sila. Ay, sorry, oo nga, no, nawala na sa isip ko. Sige, sa susunod na yun. Oo. Okay na yun, okay? So, is there anything else you would like to say? Okay na tayong lahat? Ayan. So, with that, I would like to ask everybody to open your camera at magpipicture-picture tayo. Baby girl, Ganyan camera. talaga, bitin talaga, di ba? Oo, para next time, pupunta kayo. Oo, secret yan. Ayan, si baby girl. Okay. 1, 2, 3, smile. Perfect. Maraming salamat ulit sa isang pack na learning session with everybody. Sana makarating kayo at makarecruit kayo ng darating pa by next Thursday. Yes, UM. Karing. Salamat. Mwah, mwah, mwah. Happy dinner. Bye, bye, bye. Good evening.